Biglang uminit ang atmosfera sa paliparan matapos dumating si former President Rodrigo Roa Duterte nang walang anumang abiso o anunsyo. Ayon sa mga nakasaksi, tila sumabog ang presensya ng dating Pangulo dahil sa sobrang lakas ng hiyawan at sigawan ng mga taong nakaabang. Hindi inaasahan ng publiko ang kanyang pagdating, kaya't agad nagdulot ito ng matinding komosyon, lalo na't marami ang naghabol para makalapit at makapag-picture sa kanya. Dahil sa biglaang pagsulpot ni FPRRD, pansamantalang naantala ang normal na operasyon sa ilang bahagi ng airport. Ilang security personnel ang mabilis na kumilos para kontrolin ang dagsa ng tao at tiyaking ligtas ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, ilang pasahero ang napilitang huminto sa kanilang paglalakad dahil sa sikip ng lugar, habang may ilan ding nag-livestream ng pangyayari na agad kumalat sa social media. Samantala, nabigla rin umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang makarating sa kanya ang ulat tungkol sa pangyayari. Pinag-aaralan na raw ng ilang opisyal kung paano naiwasan ang anumang advance coordination, lalo na't sensitibo ang seguridad sa mga paliparan. Gayunpaman, marami pa ring netizens ang nagpahayag ng tuwa sa biglaang presensya ni Duterte na patunay umanong hindi pa rin kumukupas ang suporta ng kanyang mga taga-suporta. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Sa mga kapatid, talagang parang bayad lang. Parang papremyo lang sa kanya ito. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ito naman si Senator Dante Marcoleta. Premyo ho niya yan kay Marcos Jr. Sa pagdala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, diyan sa The Hague, Netherlands. Kinwestiyon ho nitong si Senator Dante Marcoleta ang qualification nitong si LTO Chief Marcos Lacanilao. Dahil nga ho mga kababayan, napakalayo ho ng mga nagdaan niyang trabaho diyan sa ibinigay na pwesto sa kanya na yan, itong si Marcos Jr. bilang hepe ng LTO. At dito sa video na to, itong si Escalera, nagkalat na naman. Ano bang nangyari dun sa News 5? Ba't binura nyo tong video na to nitong si Tuta Soto na kung saan hindi daw ho nagpaalam itong si Senator Bato de la Rosa sa kanya. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta ho muna tayo dito kay Tuta Soto bago ho tayo dumako dyan sa pagtatanong na yan itong si Senator Dante Marcoleta dito kay Marcos V. Lacanilao. Dito tayo. SP yung kay Senator Bato lang. Nagpaalam po ba siya na absent siya even budget day? Hindi, walang. He has nothing in God. Yan nga ang problema. Ito ang problema dito sa na to, Senate President na to. Hindi pagka ikaw hindi ka kaalyado, pagka ikaw meron kang problema, talagang ilalaglag ka nito. Nakita niyo ho kung paano pumotekta itong si hindi naman protekta, ibig sabihin, due courtesy dahil kasama mo yan sa Senado. Anak ng toka. Senator Bato, hindi niyo papapalitan tong na to, itong si Escalera, itong si Skull Bukol. Anak ng toka, nagkakalat na naman siya, He has not gotten in touch with me since baka ilaglag mo siya Baka isumbong mo siya kay Boying Remulla, mahirap na. Since the break. Hindi ka kasi pwedeng pagkatiwalaan. Buhok mo pa lang delikado na. Okay na hindi niya nadedefend. The chairman, Senator Sherwin Gatchalian will take over. Yes, siya naman ang chairman mga vice chairman lang sila What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Absent siya. Yun ang parties. Para naman tanga tong reporter na to. Understood naman yun. Nakita mo naman kung anong ginagawa ng administrasyon sa kanya. Di pagka nagpaalam siya, nakita siya, dinayari siya. Pagka ganito kasi senaryo dyan, ganito ho ang problema ni Senator Bato de la Rosa. Pagka
nagpunta siya dyan sa Senado at alam nila na nasa Senado siya, anytime, pagka sinabi nila, warrant of arrest niyo ba to, nandito na. I-implement na namin to. Hindi na siya palalabasin dyan sa Senado. Anong paalam? Senator ba to? Huwag kang magpakita kahit dito kay Soto. Isusumbong ka niya kay Boying Remulla. Yeah, absent yun. From November 10, November 11. Okay lang. Is that okay? Okay lang, ginagago naman ng administrasyon. Sorry Pinuloko naman to ng administrasyon yung mga batas tsaka proseso. Kaya, imbis na padala ka sa Dahig, Netherlands, dito ka na lang, Senator Bato de la Rosa, huwag ka magpakita. Walang problema yan. Ngayon, kung magsasampa sila ng ethics complaint sa'yo dyan sa ethics committee, walang problema yan. Tanggalin ka nila kung tanggalin ka nila. Anak ng Petrang Garabata. Kasi pag nagpakita ka, nalaman ni Boying Remulla na nasa Senado ka, di ka na palalabasin na Senado. Kahit ano mangyari sigurado, hindi ka na makakalabas sa Senado. Okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat i-defend nila. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana. Kaya niyang i-defend. Walang problema, i-defend niya. Ang OA mo naman, alam mo nang narinig mo ba yung pinagsasabi ni Boying Remulla? Hindi yung issue kung kaya o hindi kaya eh. Ang issue dito yung sitwasyon niya ngayong mga panahon na to. Kung kaya ba niya magpunta dyan sa Senado? Talaga si Tuta. Hindi mo kaya. Hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, napakahalaga. Ito ho yung tipong, ito ho ang ika nga, larawan o personalidad pagkatao ng siyang walang kwentang tao. Yan si Soto. Wala ho siyang pakialam. Hindi ho niya iniintindi yung mga kasama niya mga senador. Siya ho ang siya ho ang pinakaama nila dyan sa Senado. Siya ho yung tumitimon, ika nga kumukumpas kung anong mangyayari. Yung isang anak mo, alam mo na, yung isang tauhan mo, o yung isang kasama mo, alam mo na meron siyang kinahaharap na problema. Alam mo, kaya niyang depensahan yan. Nagdaang budget deliberation, nagpupunta naman si Senator Bato de la Rosa. Ano bang kaibahan nitong isa na to? Hindi ho siya basta-basta pwedeng pumunta. Bakit? Tatrabahuin siya ni Boying Remulla. I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Walang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall anything to that effect. But I will check. I will look at it. Wala siyang meron ako mga nami-miss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant? Wala. He has nothing. He's not got. Parang tanga tong si Soto. Dapat hindi nila hiniling yung vice chairmanship ng mga komite. Kung di nila kayang depensahan yung budget. Hindi yun ang issue. Hindi yung kaya o hindi kayang depensahan. Anak ng Petrang Garabata, understood na yun. Wala siya dyan dahil pagka nagpunta siya dyan, yung mga kaibigan mo sa Malacanang, siya ang gagawing pangtakip butas dito sa lahat ng issue na kinasasangkutan nila ngayong mga panahon na to. Atin in touch with me from the day that we adjourned before the break. Sen ba tawag ka magpakita kay Soto? Naknatawa ka. Iaano kayo, lalaglag ko niyan. Be safer here considering that you will not allow arrests made in the Senate halls? Your guess is as good as mine. Thank you, SP. Inom muna tayo Pepsi. Issue. Balita ko, kakasuhan niya daw yung mga nagpi-Pepsi. Ano kang to ko, brand ng soft drinks yun. Ano ba kung gusto kong uminom ng Pepsi? Hindi ko nang pinapabili sa'yo. Walang niya ka, ha? Hoy, Tuta! Inom ka muna ng Pepsi. Ay, tatlo nila sarap regaluhan ng Pepsi nito sa Pasko eh. Diba, huwag mo nang idama yung mga yung iba, siya na lang. Siya na lang bigyan mo ng Pepsi. Sarap siguro, tapos kuha ka ng baso, tapos maraming ice, buksan mo yung Pepsi sa harap niya, inumin mo, walang niya ka. Dito na tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Magaling to, May I know magaling. the name of Vice President. Vice President na ho natin yan. Automatic na. 110%. Senator Rodante Marcoleta for Vice President. current head of the LTO, Mr. President? Assistant Secretary Marcus Lacanilao, Your Honor, is the new head of the LTO.
Maybe no, Mr. President, if the current LTO head has been trained in the transportation sector to merit replacement of Attorney Bigor Mendoza, the last one that I knew to be the head of the LTO. Your Honor, Mr. President, he is beside me right now. He said that he has been active in the motoring sector and at one time part of an in one of the investigation in one of the issues in the LTO in sa taong 2008-2009. Maybe no, Mr. President, how active or to what extent he is so active in the motoring sector? Your Honor, Mr. President, according to the LTO head, he was active in the motorsports before, car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Kaya pala ang daming barumbado ngayon sa sa daan kasi mahilig pala sa car racing ang ating LTO chief. Mr. President, So kung gusto niyo mag-apply ng hepe ng LTO, mag-car racing lang kayo, ha? Car racing lang. Okay na yun. pagka ikaw ba ay nasa car racing or anumang klaseng Qualified racing na kayo. o horse racing halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Alam po ninyo, Mr. President, doon lamang po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government. Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company, and his previous jobs, he said that he was active in he was really active in the motoring industry and also importation of cars. So more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President,
in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector. O dahil ba you own a bus company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiast? O nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po ang pinag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po, without belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, EDSA lang po. Sasakit na po lahat ang ulo natin. Pagkatapos, ngayon po, meron na namang mag-ahead. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? Siyempre, kailangan siyang ilagay siyang Dante. Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. No? There was sort of a rigodon within the DOTR family, yung pong LTO head dati. Si Atty. Vigor Mendoza is now with LTFRB. Si Yan ba yung mga panahon na tinanggal din napunta sa ang tawag dito? DPWH itong si Vince Dizon. current LTO Director Lacanilao came from the Office of LT Cooperative Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nanggaling doon. So, ay di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Nako, Ay, yan sorry, na. ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor, the current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang Presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection no sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity na pwede nating isangkot sa inyo. Other than that, wala. Wala eh. At ang mahirap pa po, Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo, so hindi ka rin dapat sana ron eh. Yan. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo nun. So wala din eh. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Yan. Licensing na licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Wala naman po kayong training. Ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Ano po? Civil engineer po.
Ang dami pong civil engineer sa Pilipinas. Nang dahil po ba safety engineer kayo, ang gusto ko po sanang malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo. Nang dahil lamang po sa rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was advised very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay bakit po kayo nagaling sa Set C? Kaya ang nilagay. O sige, nirigudon sana kayo. Baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para dalhin po kayo sa LTO, masyadong malayo po yun Yan. Layo. Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po ng rigudon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, baka hindi siya in-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan yan sa Commission on Appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we're talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po, may papangako po ba ninyo na ang budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos doon sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat-dapat, Mr. President? Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee. Na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ho ako minsan. Nanghihinayang po ako sa posisyon. We should be appointing people who have that capability and knowledge in position para hindi ho nasasayang. Salamat po sa sagot. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Yan. Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig